Ayun na nga, mga nubwits! Oy, pandesal. So, short ride lang tayo. So, ang plano natin ngayon ay pupuntahan natin yung lilipatan ko. I-check ko lang. Kasi medyo nahinto yung paggawa dun sa bahay. So, baka agyo-agyo na. And then, magsusukat din ako kung ano yung mga dimensions ng rooms and other stuff. Kasi kailangan ko din planuhin yung gagawin ko dun sa pinaka-room ko eh. Eh yung bahay naman, hindi naman ako yung talagang gagastos sa pagpapaayos ng interior nun. Ano lang talaga, yung room ko lang talaga yung kailangan ko sukatin, tsaka yung room ng mom ko. So, tara, puntahan natin. So, ang time ngayon is 2:00 pasado na. Napakainit. Kita nyo naman yung araw, galit na galit oh. So, ang daan natin dito sa loob ng Fairview. At alam naman ng ibang taga-subaybay natin na ang lipat ko ay somewhere in Caloocan, Bagumbong. So, sa loob tayo dadaan, hindi ako dadaan sa mga highway. I mean, dadaan ako sa highway mamaya, bandang Commonwealth. Pero, yun lang naman yun, maiksi lang naman. So, laban na. And also, tinitest ko yung harap kong gulong kasi sinubless ko yung harap kong gulong. Eh, nung unang tubeless ko nito, sumisingaw. So far ngayon, nung inayos ko, pinalitan ko yung tape, eh, okay naman. Hindi naman siya sumisingaw. I mean, lalambot siya ng bahagya, pero 3 araw na. May time, nag-ride kami ni Felipe, sobrang grabe. Nakakailang kilometro pa lang ako, flat na eh. Ngayon, looking good, very promising. Promising ang kanyang pag-held ng hangin sa loob. Kaya natutuwa naman ako. Yung harap lang muna yung sinubless ko kasi tinitest ko pa. Eh, mukhang okay naman na to, pwede ko nang gawin yung sa likod pag okay na talaga. Pero so far, okay na siya eh. Comment nyo sa baba kung ano yung riding nyo ngayon. Riding habit. Gano'n kayo kadalas mag-ride na yung panahon na to? Kasi ako talaga sobrang dalang ngayon eh. Nag-aaya nga ng one-shot Baguio sila Papa Jesus pero parang malabo ko sumama. Init, hindi ko kaya to eh. Kahit sabihin mo ng hapon kami aalis nung ride out, and then buong gabi yung mahabang ride. Parang ayoko pa rin isugal. Kasi pagdating ng baba ng Baguio, mainit na nun, umaga na yun eh. Kung ano pa yung mainap na part at yung pagod ka na, tsaka magiging mainit yung panahon. So parang papasa ko dun sa ride na yun. Tsaka na siguro pag pinlano nila ng mas magandang season, ngayon hindi talaga kaya eh. So kayo, anong mga pinaplano nyong ride? Baka magkaroon din tayo ng idea na pwedeng i-ride. Pero sa ngayon, ayoko muna. Ay nako, ito nga malapit na ride na ganito. Tamad na tamad pa ako eh. Kasi sa totoo lang, kahinaan ko ang mainit. Kaya kung napanood niyo yung Malasya Loop namin, halos mamatay ako dyan. Grabe yan. Tulak na nga, mabigat yung bike, napakainit pa. Kaya ngayon, hanggang coffee ride lang muna tayo. Coffee ride lang, tsaka mga random errands na katulad nito. Yung mga long ride, medyo tatanggihan ko muna. Pero kung kaya mo naman, bakit hindi, di ba? Eh ako, kilala ko yung sarili ko eh. Alam kong titirik ako eh sa ganitong panahon. So, bakit ko pa ipipilit? Ay, dito may lilim sa wakas. Niligo ba tayo diretso? Ah, hindi, diretso tayo. Para rekta na dun sa mismong Uy, smooth ng kalsada. Uy, layo naman ng liko mo, sir. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So, yan, babaybayin lang natin to diretso hanggang dun sa may LTO. Pag tinumbok mo kasing diretso na to, LTO yung nyo eh. Yung tutumbukin yung lugar. Dire-diretso lang tayo. Naalala ko nung bago pa lang ako eh, niraride namin to ni Papa Jesus. Yung ahon dun sa may bandang papuntang LTO, sa may SNR, hirap na hirap kami doon. Hirap na hirap kaming ahunin yun. Tapos eventually, nang tumagal nang nagbabike, eh easy na lang. Lalo na, syempre, naging lumakas din, nasanay na din sa ahon. Tapos, syempre, gumanda din yung mga bikes, gumanda yung mga drivetrain. Ano din eh, yung lakas tsaka yung
yung ganda ng bike, it goes hand in hand eh. Tulong talaga siya, hindi pwedeng isa lang. Kailangan parehas, nag-i-improve. Yung lakas mo, tsaka yung gear. Hindi pwedeng puro gears lang. Hindi pwedeng puro ano lang, pyesa lang. Kailangan pati ikaw nag-i-improve ka din. Hindi rin naman pwedeng puro ikaw lang yung nag-i-improve. Tapos, teka-teka yung mga gamit mo, di ba? Maganda, sabay nag-i-improve yan. Kaya habang lumalakas ka, nag-iipon ka din para makabili ka ng mga decent na pyesa. Hindi naman kailangang mamahalin. Yung gagana ng maayos, yun yung ano. Yun yung mas importante. Oh shit, napakainit. Buti na lang mahangin. Kung hindi, nga talaga to. Ito yata yung first time ko in a long time na dumaan dito ng hapon, umaga, basta maliwanag pa. Usually, pag dumadaan ako dito, madilim, gabi. Ruta ko talaga to. Halos 2 to 3 times a day kung dinadaanan to every week. Pero, gabi. Napakadalang kung dumaan ng ganitong oras dito. Halos ngayon lang. Kailangan ko kasing puntahan yung bahay. Pero yun nga, ngayon ko na lang nakita to ng maliwanag. Ito na yung ahon na sinasabi ko. Ito na yung simula nun. So dati, hirap na hirap kaming umakyat dito. Naka-high gear ako. Ay, yan. Low gear tayo ng konti para hindi tayo mahirapan. Before, hirap na hirap kami dyan. Eh, syempre, habang tumatagal ka nagbabike, nagbabago din yung lakas mo, nagiging madali na lang. 5 din to eh, oh. 5-6. Nasa 6 din yung 6% din yung grade. Pabago-bago nasa. Naglalaro sa 4 to 6 yung grade. Pero ramdam ko na medyo mahirap ngayon ah. Ang init eh. Woo! Init. Pero okay lang yan. Kaya yan. O, alas na sa LTO na tayo eh. So easy na lang. Init lang talaga. Hayop. Wasak ang mga balat. Ayan, sa Barte Road. So, ang pupuntahan natin yung Pabicas. Yun kasi yung talagang way eh. Yung Pabicas. Marami namang way. Meron yung ano, papasok ka sa may subdivision. Dun sa kabilang side. Pwede din dito sa may North Olympus. Kaso hindi ko kabisado yung sa loob. Yung dadaanan natin, oh, yun yung isa pang way. Hindi ko lang sure kung saan nga ba yun. Talaga ko lang hindi nakakapunta. Usually pag pupunta kami din nakakotse. Kaya hindi ko maalala kung saan yung lusutan. Alam ko paglagpas lang yun sa may North Olympus eh. Ayan, dito na yung likuan. Ayaw magbigay. So ito yung route ng papuntang school. Hindi ko maalala ko na school yon. May inaanak ako na doon nag-aaral. Anak ni Edward tsaka ni CL. Shoutout sa mga friends ko. Pag pumasok ka ng North Olympus, dyan sa gate na yan yung labas mo. Hindi ko kasi maalala yung daan sa loob. Kaya hindi ako pumasok sa North Olympus. Dito na tayo sa labas. Grabe siguro dito paglabasan ng ano, estudyante. Sa ngayon, bakasyon na kasi. Kaya walang estudyante dito. I think ito yung school nila. Hindi ako sure pero parang ito yata yung school nila. Kung hindi, edi mali ako. Yun lang naman yun. Ay, ahon nga pala to. Siyet. Pero maiksi lang naman yan. Tapos yung labas nito, yung paano na. Pabikas na. Ayan, ito na. So, liligo tayo doon sa papasok na yun. So yan, dire-diretso lang to. Ay, sarap dito. Pero sa pagkakaalala ko, ano eh, rolling hills to. Lusong ngayon, mamaya ahon, tapos lusong ulit, tapos ahon ulit. So enjoy natin tong lusong na to.
So yan, dito lang tayo. Next clip natin, nasa loob na ako ng gate namin. Siyempre for privacy. Ayoko din naman malaman ng mga tao kung saan ako nakatira. At kung saan ako titira, diba? So yan, kita tayo dun sa may gate. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So yan, dito na tayo sa bahay. Medyo madumi pa, gawa ng wala, ginagawa pa to eh. Kahit pala nagdala ako ng gulok. Putulin man itong mga pahalaman na to. Nagsitubo na. So yan yung bahay. Medyo madilim pa at wala pang gamit, wala pang laman. So malaki to. Hindi ko lang alam kung ano yung pinaka square meters niya. Ito yung pinadagdagan namin, pinadagdag ng bayaw ko. Kwarto yan ng nanay ko. And then, dito, medyo madilim, mamaya ilawan natin. Dito yung kwarto ko, ilawan natin. So, ito yung pinaka-kwarto ko. Yan, isang mahaba siya. Haba siya. Siguro mga 13 feet din yung haba na ito. Tapos mga nasa 10 feet. 10 feet yung taas. Or siguro less than 10 feet. Mataas din yan. So, mangyayari dito, plano ko, lalagyan ko ng loft. And then, sa ilalim, yung pinaka-workspace ko. So, makikita nyo naman yan, gagawa ko naman ng video yan. Pero, ang isang pinakamalaking problema nitong room na to, may bintana. So, itong bintana na to, malamang tatakpan ko to ng fluted na wall, pati sa kabilang side kasi hindi na nila pinabasag kasi mas magastos pa kung babasagin nila. So, yun na lang. Lalagyan ko na lang ng frame dyan na kahoy and then lalagyan ko ng tawag dito, yung expanding foam. Tapos, lalagyan ko ng fluted na wall. Pati sa kabilang side para may design na rin dun sa kabilang side. Kasi itong side na to hindi ko alam kung magiging dining area itong part na yan or doon. Hindi ko pa sure yan kasi hindi ko naman talaga ito bahay. Tapos itong room na to kwarto ng nanay ko, sabi ko nga kanina. And then may taas pa yan, room na nung may-ari, which is yung kapatid ko. Pero ito yung pinaka next project natin, yung pinaka room na to. Taas din ha. So, maraming plano. Also, maraming gastos. Kasi, alam mo naman, yung magpapagawa ka ng bahay, magastos na. Kahit sa akin, yung room lang yung gagawin ko na to, siguradong magiging magastos to kasi so maging maganda kahit paano yung kwarto. Wala dito yung pinaka-CR, common CR to. Yung mag-asawa, may CR naman dun sa taas. Sobrang bare pa nitong bahay na to. Wala pa talagang laman. Kaya ako nag-delay kasi ginawa pa yung 2 rooms na yan. At hindi pa din natatapos kasi kita nyo naman na kulang pa ng kisame, tsaka mga wirings. So hindi ko pa sure kung kailan to matatapos. Pero soon, within this year siguro makakalipat na ako. Check din natin yung taas. So, syempre magulo pa, hindi pa masyadong ayos. Ayan, meron silang 3 rooms. And then yung comfort room ng mag-asawa. Ito, hindi ko alam kung anong magiging kaninong bed to. Ang alam ko, pagsasamahin yata yung room na to, tsaka ito So, hindi ko sure kung kailan nila gagawin yan. Pero, yan yung mga balak. And then, this one, nakalock. Hindi ko alam kung ano yung susi. Napakadaming susi. Hindi ko nabubuksan. Pero itong room na to is magiging office. So, yan. Basic. Simple house lang naman. Hindi naman, hindi naman extravagant na bahay ito. Pero, compared sa tinitirahan ko, mas maganda to, malayo. Dito tahimik. Wala masyadong ingay. So, hindi pa ito yung pinaka-tour kasi alam nyo naman, wala pang laman, diba? So, eventually, makikita nyo naman to
sa mga susunod nating mga video. So, subscribe na kayo sa channel natin. So, abangan nyo din yung gagawin ko dito sa kwarto kasi magiging YouTube studio ko to and bike cave. So, music, bike, tsaka YouTube studio ko na tong magiging room na to. So, abangan nyo yan, ha? So, tara, uwi na tayo. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. So yan, pauwi na tayo. Woo! Medyo umuhupa na yung init. Anyway, babalik na tayo dun sa dating ruta natin. Hiningal ako. Hindi na ako maglulup-lup kasi nakakapagod yung init eh. So kung ano yung ruta natin kanina, yun na lang din yung daanan natin pa uwi. Grabe yung init. Ayun, pababa na yung init eh, pero ano pa din? Masakit pa rin sa balat. So pasok tayo dito sa may North Olympus. Hindi ko alam kung tatandaan ko pa yung daan. Pero madali lang naman dito. Susundan mo lang yung mga lumalabas. Makikita mo na yan eh. Ito. Minsan masarap din yung nag-i-explore ka eh. Tama ba itong dinadaanan ko? Ewan ko, bahala na. Minsan tayo malusot, doon na. So palabas na tayo ng gate. Sakto, tama yung napuntahan natin. Alam ko pa rin pala yung daan. Kala ko malilimutan ko na eh. Ay, Diyos ko po, ang pineapple ang init. So, yun lang naman yung ride natin. Chinek ko lang talaga yung mga dimensions ng room para maplano ko yung gagawin ko dun sa kwarto. Kasi marami talaga akong naiisip na plano dyan eh. Kasi kahit maliit lang siya, gusto kong ma-maximize yung loob. At maging presentable para maging bagong studio. Bagong studio ng YouTube channel natin na Forever Bike Noob tsaka nung Kaskasero, yung music channel ko. So hanggang dito na lang tayo. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike noob habang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!